Hi guys! After nga ng ating orientation, nandito na agad tayo sa Kawasan Falls. Dahil yung 4 hours na kinanyoneering namin guys, ay walang patunay, walang video dahil nagkurap ang memory card ng GoPro. So lahat ng paghihirap namin ay hindi nyo makikita doon sa canyoneering. 'Di ba? Ang sad, and buti na nga lang talaga nag-video dito si Marks nung time na nandito na kami sa Kawasan Falls. Kaya kahit papano, may video ako na may papakita sa inyo, kahit papano may proof na nakarating kami talaga rito. Dahil doon sa canyoneering part, nag-rely kami solely doon sa GoPro nila kuya. Kaya wala kaming kuha sa cellphone namin. Kaya yun ang pinaka-sad part. Kaya eto lang talaga yung masishare namin sa inyo. Yung sa Kawasan Falls na part and yung paglakad namin palabas. Kasi from the Kawasan Falls, maglalakad pa kayo ng 20 to 30 minutes depende sa paglalakad nyo that time sa papunta sa pinakalabas. Doon talaga sa may sakayan na ng mga sasakyan. So, very sad ang nangyari na wala kaming clip kahit isa doon sa canyoneering part na ginawa namin dahil 4 hours kami naghirap mag-trekking, magtalon-talon, mag-swim-swim, di ba? So, 4 hours yun na wala kaming patunay na nanggaling kami sa canyoneering. Kaya sad, pero wala naman nang magagawa, lang hingi rin ng pasensya yung mga tour guide namin dahil hindi rin naman nila ginusto yon. So wala tayong dapat sisihin. Kaya eto na lang yung may papakita namin sa inyo, yung paglabas namin dito sa may Kawasan Falls. Ang pinaka-last part ng video natin last time ay yung sa orientation. So ang mangyayari, storytelling na lang guys from the orientation side hanggang makarating kami dito sa may Kawasan Falls. So from the orientation site, which is dun sa covered court nila, may choice kayo kung maglalakad kayo ng 1 hour papunta dun sa starting point ng canyoneering or magsisipline kayo for 1 minute pero magbabayad kayo ng 600 pesos sa zipline. So, it's your choice guys. Merong malapit na zipline dun sa may covered court nila which is hindi masyadong mataas, pero yung kinuha naming agency para sa aming canyoneering, yung pinili nilang zipline na puntahan namin is yun dun pa talaga sa taas. So, kailangan pa naming magmotor papunta dun, which is yung dadaanan ng motor is bangin talaga guys. Tapos yung mga motor driver, dahil masyado silang kampante na sa ulado na nila yung daan, ang bilis-bilis nila magpatakbo kahit bangin yung nasa gilid ng mga daanan. So, kung talagang bago kayo or first time sa canyoneering na to, talagang parang mag-i-skip pa bitangin yung mga puso guys dahil sa mga ganong pangyayari. So, sa pagsakay pa lang ng motor, napaka-thrilling na. Then, susundan pa ng zipline, di ba? After nyo kasi sa pagsakay ng motor, zipline na agad kayo. Sa zipline, may choice kayo kung anong position nyo. Pwede kayong nakaupo, tapos sabay kayo ng partner nyo, or pag nakahiga kayo, mag-isa lang kayo. So, pinili namin yung nakaupo, which is sana nga may video, pero unfortunately, wala nga. Kaya nakakahinayang talaga na wala kaming video, so wala talaga kaming proof na nag-zipline kami. First timer pa naman ako na mag-zipline that time. Sayang talaga. After nga makarating doon sa kabilang side ng zipline area guys, from there, magwo-walk pa kayo ng 5 minutes pababa, papunta doon sa starting point ng canyoneering. So, puro walking talaga ito. Puro walking, trekking, ganon. Ang maganda lang dun sa 5 minutes walk na yon, may dadaanan na, may mga hagdan na. And ano nga pala guys, ingat kayo. Make sure na pag magka-canyoneering kayo, wag madudulas na mga sapatos or na mga footwear yung suot nyo guys, kasi hindi advisable yung pag nag-canyoneering kayo. Malapit ang disgrasya sa inyo pag madudulas yung mga soles ng mga sapatos nyo. Kaya guys, hindi talaga yan originally na suot kong sapatos dyan. Nagpalit na lang kami ng aking tour guide. Buti nga magkasize kami ng paa dahil madulas yung aking footwear na nasuot that time. Yung aqua shoes kasi yung sinuot namin that time. So, akala kasi namin, ano rin siya, canyoneering friendly yung yung aqua shoes na yon. Pero hindi pala, kaya nadudulas-dulas ako. And nag-offer yung tour guide ko, buti na lang nga mabait si Kuya Jason, na size 41 din yung paa niya, kaya nagkasya din sa akin. And nagpalit kami, kahit nadudulas-dulas siya dun sa footwear ko, dahil nga masanay siya dun sa canyoneering, okay lang daw sa kanya.
And doon pa lang sa starting point ng canyoneering, after nyo bungaran nila kuya ng picture-picture and introducing ulit ng kanilang mga self and yung mga dapat gawin sa canyoneering, kasi bukod sa orientation doon sa may covered court, bago talaga kayong mag-start sa proper canyoneering, magpapakilala ulit yung mga tour guide nyo, then sasabihan ulit nila kayo ng mga dapat nyong gawin, i-guide nila kayo, i-orient nila kayo, yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin. So, reminded talaga kayo dun sa mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin during the duration of canyoneering. At alam nyo ba na sa starting point pa lang ng canyoneering ay may first jump na agad kayo. 5 meters ang first jump nyo sa starting point pa lang ng canyoneering. So, umpisa pa lang talaga, mapapatanong na kayo kung tama ba yung mga desisyon sa buhay. So, umpisa pa lang talagang thrilling na yung canyoneering, guys. Kasi, hindi nyo aasahan na sa umpisa pa lang, tatalo na agad kayo ng 5 meters. So, parang hindi nyo pa nare-ready yung self nyo na, ito na pala agad. Oo, ganun kayo sisimulan, guys, dito sa canyoneering. Papatalunin na agad kayo sa 5 meters, simula pa lang ng canyoneering. Yung ire-ready nyo pa lang yung self nyo na i-start yung canyoneering, pero mas ready yung canyoneering para sa inyo. Kaya, umpisa pa lang ng trekking, may first jump na agad kayo. So, sa 4 hours duration ng canyoneering, guys, parang ganito siya nahahati. Sa 4 hours na yon, 2 hours ang trekking, 1 hour walking, 30 minutes swimming, 30 minutes jumping, 1 minute zipline, or pwedeng gawin natin 29 minutes ang swimming. So, mga ganon. Basta 4 hours ganon. Grabing experience ito, guys. Yun lang yung masasabi ko. As in, word to describe the canyoneering, grabe. Sa canyoneering pala, guys, may iba't ibang height yung tatalunan nyo. Ang pinakamataas na tinalunan namin is 9 meters. Pero dati, nung hindi pa bumabag yung Odette, 10 meters yung pinakamataas na jumping point nila, guys. Yung pwedeng pagtalunan ng mga turista. Pero dahil nasira nung bagyong Odette, bumabaw yung tubig, so 9 meters na lang yung pinakamataas na jumping point dito sa canyoneering sa may Kawasan Falls, guys. Merong 7 meters, 5 meters, 4 meters, 4 meters ata ang pinakamababa if I'm not mistaken, and 9 meters ang pinakamataas. Sa loob ng canyoneering, guys, ang gagawin nyo, trekking, jumping, konting swimming, walking ulit, trekking, jumping ulit. Ganun lang, paulit-ulit na nakaka-exhaust siya, guys. Nakakapagod talaga, nakaka-drain talaga ng energy. Buti na lang nga yan, life vest na suot-suot namin. Yung agency na kinuha namin, may free silang bottled water and may isang chocolate bar na pwede mong kainin pagka talagang drain ka na para ma-boost yung energy mo. And yung aking chocolate nga dyan, as you can see kanina doon sa video, kinain ko siya, isang bite ako kasi talagang nakakapagod na talaga siya, guys. Kailangan na ng something na tulong para ma-boost ang energy. Kaya, I grab a bite ng aking chocolate. And tingnan nyo naman yung water, guys, parang kinulayan ng kulay asul, di ba? Kung ganyan naman kaganda, worth it ang pagod, pero nakakapagod talaga, sasabihin ko sa inyo, guys. Sobrang nakakapagod. Parang yung pagod nga is understatement para sa canyoneering dahil iba yung mararanasan yung experience, guys. Nandun yung pagod at the same time, nandun yung mamemesmerize kayo kung gaano kaganda yung tubig, kung gaano kalinis yung tubig, kung gaano kalamig yung tubig, kung paano nila na-discover gawin itong canyoneering. Basta, ang galing lang nung whole idea na habang nandito nga ako sa lugar na to, sabi ko, uy, pwede rin to sa lugar namin. Kasi may mga falls rin naman kami na ganito na pwede rin ma-develop ng ganito as a tourist attraction. And ang maganda rito, guys, LGU and yung mga private small businesses, sila yung nagtutulungan para mapatakbo itong canyoneering attraction nila rito, which is a good side, di ba? So as you can see, guys, sobrang haba pa ng nilalakad namin yan kahit nasa palabas na kami niyan. Napuntahan na namin yung Kawasan Falls, pero malayo pa yung palabas niyan para makakita ka talaga ng mga sasakyan na pwede mong sakyan pabalik dun sa may kung saan ka mang lugar nakastay dyan sa site na yan. Pag nag-canyoneering pala kayo, guys, sa may Kawasan Falls, may 3 parts pala sila. First part, nakalimutan ko yung pinaka-term na ginagamit nila. Basta may first, second, and
third part ng Kawasan Falls. Ang pinaka first part ng Kawasan Falls ay yung may falls na talaga, guys. Yung nakita nyo kanina sa video ko, yun yung first part na tinatawag nila. Yung pinaka main na falls ang makikita nyo. Pero yung banda sa may taas nun, yun yung second and third pa. So, at last, guys, nakikita ko na ang liwanag. Ayan na nga. Buti na lang talaga, bago pa kami makalabas sa pinakalabas, doon sa may sasakyan ng mga motor, nakaparada na pala yung mga motor ng aming tour guide. So, hindi na namin kailangan pa lumabas at maglakad doon sa pinakalabas pa para makasakay ng sasakyan. Kung hindi, dito na kami, umangkas na kami sa mga tour guide. Buti na lang talaga, may mga motor na silang nakapark doon, ready na. Kasi parang hindi ko na talaga kaya ang pagod, guys. And, bakit kaya ganon, no? Pag papunta kami, parang ang tagal-tagal nung biyahe namin. Pero nung pabalik kami, parang ilang minutes lang nandun na agad kami sa may namin, sa pinanggalingan namin kanina. So, hindi ko alam kung good side ba yung hindi kami kumain ng heavy meal. Nag-snack lang kami after ng Uslob, then dire-diretso na. As in, wala pa kaming breakfast, guys. Wala pa kaming lunch and everything. Kasi kung siguro kumain kami ng heavy meal, baka nasuka-suka na ako dun sa duration ng aming canyoneering. And ang good side lang, after nyo mag-canyoneering, yung kinuha naming tour package, guys, may kasama na siyang food. Kasi as you can see sa mga dinaanan namin, guys, 'di ba? Parang wala namang mga restaurants or mga pwedeng kainan na place. So maganda lang na itong nakuha naming tour package ay may kasama ng food after ng canyoneering. Kasi pagkain talaga, guys, ang hahanapin mo after mo mapagod ng gantong sagad-sagad. Kaya buti na lang talaga pagdating namin, naka-ready na rin yung pagkain namin. So kumain muna kami bago kami naligo and nag-freshen up ng mga sarili namin. So yun ang canyoneering experience namin, guys. Indeed an experience. Thank you for watching!